Pansin ko lang, no, dito sa Europe, dito sa Paris, ano siya, sa atin ibang-iba yung Kapaskuhan. Kasi sa atin maraming naglalakad, mga bata, matanda, kasama magulang nila. Dito ano lang, wala kang makita, di ba? Normal lang dito sa kanila, nandyan lang sila sa mga bahay nila. Tapos walang mga, di ba sa atin mga namamasko, di ba? Ayan, dito normal lang, wala lang. Kumbaga na mga nasa bahay lang sila. Sa atin mga nandito sa kanto, mga nagiinuman. Dito wala. Kung pansin nyo yan, walang katao-tao. Sa atin, di ba, puno yung mga kalsada. Ngayon na December 25, walang mga nagbabatian dito ng Christmas. Ayan, tingnan nyo naman. Sa atin, nakalat ng mga bata, namamasko na sa mga ninong nila. Tapos yung mga ninong nila, mga nagsisitago na. Ayan. Kaya ngayon, pupunta ako ngayon sa part-time ko para magpakain doon sa alaga kong matanda, no. Ayan. Ayan, dito ako magpapakain nung yan, tingnan may Paskong Pasko, 'di ba? Okay. Okay. 5 floor tayo mga guys. Tayo ay magpapakain kay Baba. Sama ng pakaramdam ko ngayon eh. Nga pala, iniiwan lang yung susi. Ayan. Katulad lang din sa Airbnb. Kasi ano na si Baba, hindi na pa katayo. Bonjour. Okay. Ito nga pala ng ating pakain kay Baba. Ating tatay na. Ready na siya. Ayan siya. Fish na may potato tapos parang soft. Lalagay lang natin yan siya sa oven, microwave. Set natin ng 10 minutes. Nakapainom ko lang sa kanya ng medicine. Ito, tubig lang yan siya, parang jelly. Tapos sinahalo ko yung gamot dyan, pinagpakain ko to, dessert. Tapos may beer pa dito. Napainom nga niya sa akin to, yung anak niya. Sabi ko ayoko. Thank you. Ayan. Tapos ano pa ba ang napakain ko sa kanya? Yun lang. Kasi walang saging. Wala pa siyang nabiling saging. Tapos yan, maghugas ako mamaya. Tapos itong labahan, nalabhan niya na yun kagabi. Ako yung magsasampay.
Dito ako magsasakay at ayusin ko yun mamaya. Dito naliligo si Baba. Ang gulo na naman. Ayusin ko na lang yun mamaya. Babakyum ko na lang ito mamaya lahat. Ayun nga guys, at tapos ko na siyang pakainin yung matanda, kaya ang ginawa ko dahil may isa't kalahating oras pa ako. Halos kalahating oras ko lang minsan pinapakain yung matanda. Kaya ito, maglilinis ako ng room niya. Inuubos ko yung oras ko para bago umalis, malinis ko muna yung bahay niya. Pero ito ay hindi na sa akin inutos, pero dahil hindi ko pa time, syempre para magiging honest tayo sa ating mga amo. At medyo konting sip-sip na rin para bigyan pa tayo ng bonus. So, papakita ko sa inyo mamaya kung magkano aking sasahurin sa kanya dito, no. Ang sahod ko nga pala rito ay 15 per hour. At ito ay matanda, papakainin ko lang. At itong bahay niya ay hindi niya na to inutos, pero nung naglinis ako ay nagustuhan niya yung linis ko, kaya pinalinis niya rin din sa akin. Kasi sabi ko hindi pa tapos yung oras ko. Medyo konting sip-sip lang ba para medyo bumango tayo sa ating mga amo. Pero hindi yun ang ating intensyon dapat. Dapat magiging honest tayo sa ating mga amo. Dahil kahit wala sila o walang nagbabantay sa'yo, siyempre dapat nandun pa rin yung pagiging isang Pilipino, yung pagiging honest sa ating mga amo, ating mga manager, ating mga supervisor. Pero pag wala ang supervisor, siyempre pag wala ang pusa, malaya si daga. Pero dito sa Paris, kailangan mong gawin yon. Kahit wala ang pusa, dapat ay wala rin yung daga. So, kayo nang bahala. Kayo na mag-isip kung ano yung mas maganda. Ito nga pala ay pinagkakatiwala sa akin ng aking amo. Yan, nandyan yung mga nakalagay yung mga alahas nila, mga gold nila. Minsan may pera pa dyan, pero aanhin mo naman yung pera kung at kung masisilaw ko sa mga alahas na yan, di ba? Kung ang kapalit naman ay alam nyo na, di ba? Dapat hindi natin yung gawin. Kaya pinagkatiwalaan ka sa loob ng bahay, ibig sabihin nun ay napagkakatiwalaan ka. So, wag kang gumawa ng hindi maganda na hindi nila magugustuhan, dahil yun ay magiging isang pagbabayaran mo hanggang sa kabilang buhay, di ba? Kaya ito, parang wala lang sa akin, pinababayaan ko lang kung ano mga makikita ko mga mahalaga dyan, pinipicturean ko, sinisend ko sa amo ko, para at least alam nila na nagiging honest ka talaga sa kanila. Kasi hindi naman sa pagiging isang sip-sip, pero kailangan mo yun dito sa bansang Paris, lalo na tayo mga OFW. Kaya sa mga kababayan ko, huwag tayong magpapasilaw sa pera. Dahil ang pera ay kikitain pa natin, pero yung pagiging honest natin sa ating mga amo ay at yung pagkakatiwala nila sa atin ay mawawala yun, mas mahirap. So, kaya kahit ang oras ko ay sinasabi niya na tapos na yung trabaho mo, magpakain sa tatay ko. So, okay na, go home. Sabi niya sa akin, pero hindi ko pa rin yung ginagawa. Sabi ko, sir, maglilinis-linis na lang ako kahit konti hanggang sa matapos yung oras ko. Yun yung pagiging para magustuhan ka ng amo mo. Kasi minsan, sinusubukan lang din naman tayo ng mga amo natin na kung ganito ka lang, hanggang doon ka lang. So, siyempre wala silang makikita sa'yo. Kaya minsan yun ang nagiging maganda sa ating mga Pilipino. Kaya proud tayo bilang isang Pilipino kahit anong trabaho, at dapat magiging totoo tayo sa ating mga amo. Kahit na wala sila o hindi sila nagbabantay sa ating mga ginagawa. Kahit lalo na pinagkatiwala sa atin yung buong bahay na iniwan nila. So ngayon guys, malalaman ninyo ngayon kung magkaano ang aking sahod dito sa pagpapakain ko lang ng matanda. Parang caregiver na nga rin din ako dito, caregiver housekeeping. So ito na nga, no, ito na yung aking sahod. Yan nga po ay per hour lang po yan. Ang per hour po dyan ay 15 per hour. So kung maka 3 hours ka, 2 hours ka, o magkano na yun. So itotal nyo na lang guys, per hour
15 euro per hour. So kung makadalawang oras, may ano ka, 30. So kung 4 na oras, 60. So ilang oras to dito? 4 na oras yata ako doon. So nagkaroon yata ako dyan ng 60 euro. So okay na rin, hindi na rin bad. Tapos pupunta pa ako sa ibang amo, pupunta pa ako sa iba kong work, kaya kailangan magmadali. Dito oras ang binabayaran. Kaya yan, sana nagustuhan ninyo.